Meron ako ditong tubig, ayan. At meron din ako ditong klase ng sticker na ginagamit ng mga negosyante. Ang tawag dito sa klaseng ng sticker na 'to ay sticker paper, ayan. So ngayon, ilalagay natin 'to sa tubig. Ilulubog natin, ayan. So ilulubog natin, kailangan lahat lubog. Ngayon, tignan natin kung ano yung mangyayari dito kapag ating inangat, ayan. So ito yung mga usually ginagamit ng mga nagsisimulang mga negosyante o yung mga nagdi-DIY pagdating sa kanilang mga packaging label. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So, yan, ilang minutes lang to. Siguro mga seconds lang to. Wala pang 1 minute na nakalubog sa tubig. Ayan, tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Ngayon, tignan natin yung isa sa sticker. Sticker to na sticker paper. Ayan, so ngayon, kung mapapansin natin, pamilyar naman kasi tayo sa sa paper, 'di ba? Ang paper naman kapag nilubog natin sa tubig ay talagang maglalambot o mabilis mapunit, 'di ba? Alam naman natin kung ano yung itsura ng sticker paper. Pwede nating subukan o kahit ano, kahit papel lang. Subukan niyo yung mismong papel kung ano mangyayari or sa mga photo paper kung meron kayo diyan ay ganun din yung itsura ng sticker paper kapag nababasa. Ngayon, tignan natin ito yung klase ng sticker paper kapag nabasa. Ngayon, ayan. So, napupunit siya na parang papel. Yan yung mga sticker paper na ginagamit ng mga nagsisimula at mga nagdi-DIY na mga negosyante. Magkano nga ba yung mga halaga ng mga ganitong klase mga sticker label na magkano nga ba yung halaga ng mga ganitong klase mga sticker paper na ginagamit ng mga nagdi-DIY o mga nagtitipid sa kanilang mga packaging label. Yung mga ganitong klase mga sticker paper, talaga naman napakamura naman talaga. Ngayon, meron lang talaga na mga dapat lang paglagyan yung mga ganitong klaseng sticker label. Para sa akin, no, para sa mga gustong gumamit ng mga ganitong klaseng mga sticker label na sticker paper, ay recommended lang ito sa mga panandali ang mga label lang. Yung hindi kailangan i-restore o hindi kailangan nababasa. Yan, katulad niya. Kasi hindi naman waterproof yung mga sticker paper. Kahit na sabihin na natin o sabihin ng mga printing services na lagyan ng laminate yan, ay talagang mababasa o mapupunit din yan or a-absorb niya yung tubig nung sticker paper. Depende pa to sa ginagamit ng mga ink. Kasi yung mga sticker label ay ginagamitan usually ng mga dye ink. Kung hindi kayo pamilya sa dye ink, ito yung mga klaseng ginagamit sa mga documents at